Magandang araw mga kakutsero. Ito na naman po ang inyong lingkod na si Jigs na magbibigay sa inyo ng giya ngayong araw ng Sabado. Ngayon po ay Pebrero 22 at ngayon ay meron po tayong 7 magagandang karera. Ang start time po natin ay alas 3 ng hapon. Uulitin ko po, itong aking giya ay purely review and analysis ko lamang at walang halong information. Mga kakutsero, simulan na po natin. Race number 1, kung saan po magsisimula ang winner take all. The 3-year-old and above maiden race. Distance is 1,400 meters at meron po tayong 8 kalahok. Ang matutunghayan natin dito, yung tumakbo ng sweepstakes nakaraan. Nung nakaraan po, hindi lang magandang nagkaroon ng konting problema itong numero 7 Binalot AU. Ito po yung outstanding favorite nung laban nila. At may parang kung siya nga ito yung nakita kong parang may sugat dun sa kaliwang likuran ng kanyang paa, no? Dahil nakawala nga itong kabayong ito. Pero ito po ay nag-barrier po siya, nagpreba po siya ng 1.13, no? Ito sa tingin ko, no, itong mga bago rito, no, si Sky Warrior, no, si Sky Warrior po noong February 14 nanalo po siya ng barrier. Ang unang kanyang barrieran at nagpreba po siya ng 1.16.6. Sakay din po siya ni Ison Bautista. Ito namang isang bago rin po, si Prosty Raven, nagpreba po ng 1.14.8. At ang nanalo po dun sa laban na yon ay si Central Luzon, na nagkatalo lang po sila ng kalahating kabayo. Mukhang promising itong kabayong ito, si Prosty Raven, at ang balita ko ay isang imported horse po ito. Kaya dito po sa race number 1, no, sa tingin ko magdadalawa po ako dito. Doon po ako sa numero 7 Vinalot AU at panigundo ko naman po numero 4 Prosty Raven. Sa race number 2, kung saan naman po magsisimula po ang pick 6, Pilracom rating based handicap system race, class 5 non-placer. Distance is another 7 oktabo or 1,400 meters. At dito po meron po tayong 7 kalahok. Dito, no, possible scenario po, pwede magdala ng unahan dito yung numero 1 Beyond Smart, no. Si Beyond Smart po matuling kabayo, bagamat andyan si Iron Hook, sa tingin ko itong pwede magbigay ng pressure sa kanya. Ito last run, no, si Angel's Crown, no. Ang balita ko rito parang inayaw po ito, no, parang inayaw lang, no. Hindi lang nabigyan ng importansya ng may-ari itong Angel's Crown, no. Sa tingin ko ito ang napupusuan ko dyan, no. Ito naman si Heaven and Earth, last run po na ito, nasigundo po yan, no, sa kay na AR Ramos, no. Si Asong Porgy, ang ganda po ng numero ngayon, masama po lumundag kasi yan, no, pero ngayon nasa labas po siya. Ito naman si Manlot Island, binigay na po kay BJ Galleta at nung nakaraan, siya na po ang halos malyamado doon sa karerang iyon. Mukhang silip ito nung nakaraan. Pero para sa akin, itong race number 2, magdadalawa po ako dyan. Doon ako sa numero 6 na si Angel's Crown. Panigundo ko naman po ay yung numero 3, Heaven and Earth. Sa race number 3, kung saan po magsisimula ang pick 5, Pilracom rating based handicap system race, class 5, 6-10 split. Distance is another 1,400 meters. At dito po meron po tayong 7 kalahok. Dito po, no, sa kayarang ito, no, sa tingin ko pwedeng mauna yung Great Angie, no, nasa kay ni Idol Aray Base. Bagamat si Sinagar nung karera, mukhang inayaw lang po yan. At yung kabayong yan, pwedeng dramatic, pwedeng iuna, no. Nung mga early winner, nung mga unang nagpapanalo yan, si Sinagar, bandera tapos yan. Ito lately, nung mga sinusunod na lang at pinareremate, no. Pero dito pwede siyang mauna sa karerang ito, no. Malaki tsamba po niya, no, Sinagar, no. At bagong baba po siya ng group rating basis. Ito naman si Chef Cat, no, sakay ni Tanya Nabarosa, sa tingin ko nakakalamang po siya sa prueba rito, si Chef Cat, at lagi pong nasa timbangan itong kabayong ito. Ito pwede rin magbigay ng magandang laban dahil distansya niya po yung Queensland na sakay ni Patty Dilema, no? At yung numero 6 sa Celebrity, gamay po ni King Flores yan. Pero para sa akin po itong race number 3, no, magtatatlo po ako dyan. Doon ako sa numero 5 Chef Cat. Paligundo ko naman po numero 6 Celebrity, at isasama ko pong pandeado numero 1 Srinagar. Sa race number 4, kung saan naman po magsisimula po ang pick 4, Pilracom rating based handicap system race, class 5, 6-10 split. Distansya po ay muli 1,400 meters at dito po may 8 kalahok.
Dito sa laban na ito, possible scenario po dito, pwedeng mauna rito yung success of times, bagamat mahaba ang distansya, mukhang lalakad itong kabayong ito. Pwede siyang masundan ni Happy Kid at ni Make or Break, no? Si Make or Break po, no, binigay na po kaya sa Dampilapil, no? At sa tingin ko, siya po ang horse to beat sa laban na to. Alam naman natin ng mga nilalabanan niya, sila Petron, siya po ang napupusuan ko diyan. Sa tingin ko, pwede mabigay ng magandang laban sa kanya yung numero 4 Kalanggaman Island na gamay ni Claro Espare. Angkop ang distansya, sa tingin ko, makakasunod naman agad. Kaya dito sa race number 4, magdadalawa po ako dyan. Doon ako sa numero 7 Make or Break. At panigundo ko naman po, numero 4 Kalanggaman Island. Sa race number 5, Pilracom Rating Base Handicap System Race, Class 4, 22 to 27 split. Distance is 1,400 meters at dito po meron po tayong 10 kalahok. Dito kung mapapansin natin, yung Dakota Elegance na binigay na from King Flores to JT Pabilik at kung titingnan natin itong lineup na to, walang ibang matulin kundi kay Artsip, pero sa tingin ko hindi niya kakayanin ng Dakota Elegance. Parang lumalabas dito sa kayarang ito, magiging solo area siya, no? Bagamat galing sa panalo si Big Battle, impresibo naman po ang panalo. Si Skydance, ganun din, impresibo rin ang panalo. Pero sa tingin ko, mababa sa laban si Dakota Elegance dito. At sa tingin ko, pwedeng mabigay ng magandang laban sa kanya, yung laging in the money, yung numero 8 Charm Campaign, no? Nasa kay ni EA Abrea. At ito po, na ipapanalo po ni EA Abrea yan, gamay niya po yan. Kaya dito sa race number 5 po, no? Magdadalawa po ako dyan. Doon po ako sa numero 4 Dakota Elegance at panigundo ko naman po numero 8 Charm Campaign. Sa race number 6 sa penultimate race, Pilracom Rating Base Handicap System Race, Class 4, 60 to 21 split. Distance is 1,400 meters. At dito po meron po tayong 10 kalahok. Ito po, anybody's race po itong karerang ito. Bagamat sa tingin ko, halos lahat may panalo, parang solo area yung Real Equity, sakay ni Mark Alvarez, magaling po sa kanya yan at matapang lumaban sa unahan to, Real Equity, no? Yun lang, ang worry ko lang sa kanya, yung lundagan, no? Pero pag maganda ang lundagan ito, sa tingin ko, may hirapan silang talunin yan, bagamat andyan yung mga ibang mga matulin, si Ruby Bell, at andyan din si High Society. Ang mga deremati po dito na may panalo, ito Megan Maxino, binigay na po kay from Ed Jordan Guerra, binigay na po kay Jeffrey Bakaykay. Lately, napakabuenas ng hineteng ito. Kasi Jeffrey Bakaykay, ultimo dihado na ipapanalo. Ito naman si Boss Lady, ito wala pa sa kondisyon pero ngayon binigay na kay Ed Jordan Guerra at para gumaang ang timbang baka sakali bumalik yung buti. Sa tingin ko may panalo din po yan. Yung Golden Opportunity, no? Ito laging bitin, no? Segundo last run po ito, si Golden Opportunity. At ito namang si Red Soul, galing po sa panalo yan, no? Bagamat magaang lang yung tinalo niya, medyo tumaas siya ng grupo rito. Pero para sa akin, itong karerang ito, mamimili tayo, magtatatlo po ako dyan. Doon po ako sa Buenas, no? Numero 1, Megan Maxine. Panigundo ko naman po, numero 5, Boss Lady. At isasama ko po Pandiado. Ito, baka hindi na nila abutin to. Numero 2, Real Equity. Sa race number 7 sa last and final race, Pilracom Rating Base Handicap System Race, Class 5, 11 to 15 split. Distance is another 1,400 meters. Dito po, full gate po tayo sa karerang ito. No? At ito, another magulong karera. Bagamat ito, bagong baba po ng group rating basis. Numero 5, Batang Kankalu. No? Ito, lumalaban sa malalakas po ito. Si Batang Kankalu, no? Sakay-sakay ni JT Pabilik, no? Angkop sa kanya ang distansya, although marami. Pag nakawala ito, may paglalagyan po sila dyan kay Batang Kankalu. At sa tingin ko, ang magandang dihado po dyan, yung numero 14 Flywheel na gamay ni Joel Ciego. Ito, laging in the money. At kung manalo, long shot. Tinalo po nito si Doña Chichay. Yung numero 14 Flywheel, no? Bagamat medyo labas na labas, yung numero, medyo malayo-layo ikutan bago makakuha ng unahan, pero sa tingin ko naman wala namang ibang gaanong matulin bukod kay Mr. Aldrich, no? Sa tingin ko kaya niya airin yan. At ito magandang protection. Ito nakita ko to parang inawat lang nung karera, yung numero 11 The Price is Right, no? Sa tingin ko ito naman ang magandang giant killer na dihado diyan, no? Yung The Price is Right, no? Kaya dito po, no, sa race number 7 sa last and final race, ang pili ko po diyan numero 5 Batang Kankalu. Panigundo ko naman po numero 14 Flywheel. At isasama ko po Pandiado, numero 11, The Price is Right.
Shoutout nga pala kay Sir Pax ng Barkadahan OTV. Located po siya sa 1139 New Antipolo Street, Corner Vargas. Malapit lang po sa Abad Santos, yung bagong ginawang tulay. Very convenient and attentive po ang mga tao. Pwede po kayong mag-EB at party while betting on racing. Baka magawi kayo dyan sa Herrera, Corner Oroqueta. Andyan po ang Pipay's Halo-Halo. Ang isa sa pinakamasarap na halo-halo at homemade lahat ng ingredients po dyan, Ultimo Ice Cream. Tabi lang po yan ng Pares at tatapat po ng Kapihan. Shout out kay Sir Arnel Mendoza. Please support his channel. Shout out po Sir Arnel Mendoza. Good luck mga kakutsero. Sana po matapat ang ating giya at yung mga nakasunod. Sana po ay magsitama po kayo. Ako yung makikiusap lamang at makikisuyo sa inyo na please like, share, subscribe, and hit the notification bell para update kayo sa aking mga giya. Good luck po and happy racing.